Ganap sa unang araw ng kasalan dito sa Pakistan at ayan nga napasabak na agad sa sayawan. Pagkatapos kong magkalat ng kahihiyan doon ay ayan, pagpasok namin sa loob ay pinakita sa akin to ng hipag ko. Ito pala yung isang set na regalo ng ikakasal sa babaeng ikakasal. Pamilya ng lalaki ang nagregalo nito. Pati pala tong mga sandals, makeup, damit ay regalo ng lalaki, pamilya ng lalaki sa babae. Basta lahat ng isusuot ng babae sa kasalan sa 3 araw na kasalan ay galing sa lalaki. Yun namang isusuot ng lalaki sa 3 araw ng kasalan ay galing naman sa babae. Pati itong accessories na ito ay galing din sa lalaki. Basta lahat ng isusuot, accessories, makeup, damit, galing sa lalaki. Yan palang green na yan ang sinuot ng babae nung last day ng kasal. Yung tinatawag nilang walima. Yung ibang damit naman, hindi naman to isinuot nung kasal. Kumbaga regalo lang. Pero itong red na ito naman isinuot ito nung 3 araw ng kasal o yung tinatawag nila na barat. Barat day with nikah. Ang kadalasan talagang kasalan dito ay inaabot ng 4 na araw. Pero yung iba inaabot ng 1 week o 2 weeks. Depende sa budget nyo yan. Kung marami kayong budget ay damihan nyo kahit 1 month. Pwede yan. Kadalasan talagang kasalan, di ba sabi ko 4 na araw. Pero sa babaeng ikakasal, 3 araw lang yan para sa kanya. Sa lalaking ikakasal, 3 araw lang din yan para sa kanya. Alam nyo kung bakit ko nasabing ganyan. Sandali, flex ko lang din muna pala tong gold. Ito namang set ng gold na ito ay regalo naman to ng pamilya ng babae sa kanya. Ito, regalo ng hipag ko sa anak niya, nilang mag-asawa. Ayan na nga, balik na tayo. Kaya ako nasabi na 3 days lang para sa mag-asawa. Kasi nga, sa unang araw, ito yon ay Mendy night to unang araw to ng kasal, Mendy night ang tawag dito. Hindi pupunta yung lalaki rito. Yung lalaking kakasal, hindi pupunta rito. Tapos, sa pangalawang araw ng kasal, ito naman babae, ang hindi pupunta sa Mendy night ng lalaki. Ganon ha? Sa Mendy night ng babae, hindi pupunta yung lalaki. Sa Mendy night ng lalaki, hindi pupunta yung babae. Ang pupunta lang, yung mga pamilya ng ikakasal. Magkikita na yan silang dalawa sa 3 araw na ng kasal. Yun nga yung nikah na. Tapos, sa pang-araw ng kasal, ay masaya na sila. Kasi sa 4 araw ng kasal, diba, ay nagnika na, doon na kasi matutulog yung babae sa lalaki. Oras pagkatapos ng nika, pirmahan, doon na matutulog yan. Yan palang perang may basket na yan, ay ayan, iniikot sa ulo ng bride yan tapos ilalagay dyan. Pag maipon yan, ay binibigay yan sa masi. Nakaupo dyan yung masi, nakaabang yun. Mamaya itatakbo ko nga yan Yung masi pala, yung tumutulong-tulong dito. Kunwari, ayan, may okasyon, may kasalan, sa bahay, ganun, maglilinis. Masi ang tawag nila. At eto na naman ako, nagkakalat na naman ng lagim dito. Sintunado tayo, kaya yan, sumayaw na lang tayo. Ay, kahilig nila ba? Kahilig nila akong yayain, hatakin. Ako naman, konti, pakipot, syempre. Pero papahatak rin naman. At ayan na nga, pagkatapos nga ng mga bisita na maglagay ng mendi, ng henna sa ikakasal, ay ako naman ang pinaakyat dito. Ayan, binibiro-biro ko nga yung pamangkin ko na sinusubuan ko nung una ng malaki. Tapos ayaw niya, nilitan ko. Kunwari, isusubo ko sa kanya pero sinubo ko sa akin. Nakikita niyo ba hawak niya? Yung tissue, dyan ipinapahid yung henna na mga umaakit dyan. Ayan, paikutan mo siya ng pera sa ulo, tapos ilalagay mo sa basket para sa masi yan. Ayan, nakadalawang ikot lang yata ako. Tapos, syempre, itakbo natin. Itakbo natin. Seryoso naman yung man dito. Seryoso yung masi. Tuwang-tuwa ako. Sabi niya, hindi, wag. Sabi niya, ba't natapos na nga ako't lahat? Itong mga bata, nagpa-practice pa rin. Nasa labas yan kanina, yung mga bata. Kaso hindi sila makasayaw-sayaw. At mga nagtatalo-talo sila. Pagpasok nila dito, ayan, nagtatalo-talo pa rin pala sila. Ayan, nagpa-practice na sila. Halavira, ganyan lang ang dance step dito. Palapalakpak lang sa Reiki dance. Paalala pala ulit ha, yung mga nabanggit ko rito ay base ito sa lugar ng asawa ko. Ngayon, kung dyan sa lugar nyo ay iba, ay bahala kayo sa buhay nyo. Magkakaiba yan. Basta itong sa akin ay ganito dito. Kaya wag nyo sasabihin na may mga comment kasi hindi naman ganyan, hindi ganito. Ay kung dyan sa inyo hindi ganyan, ay bahala kayo Basta dito sa amin ay ganito, kanya-kanya yan. Yung una pala kaninang nakita nyo na umakyat dyan ay si Abu yun. Tatay ni Adil. At ito naman, pangalawa ay kuya ni Adil to. Ito yung sumunod sa nanay niyang ikakasal. Babae yung kapatid ni Adil na nanay ni Tuye. Ito naman, sumunod ito sa babae. Kuya ni Adil to.
At ito naman sumunod, kapatid din ni Adil to. Ito naman ay sumunod kay Adil na lalaki. Yung sumunod kasi kay Adil babae, tapos siya na yung sumunod. Yan naman mga kasama niya ay mga anak nga niya. Ito naman pala ay bayaw ko to. Asawa naman ito ng kapatid na babae ni Adil na bunso sa babae. Yung sinundan ni Amar na babae, yan ang asawa. At ito naman pala si Amar. Yan nga yung lagi kong kasama sa video. Bunsong kapatid yan nila Adil. Ay, ayan, yung buhok, tingnan nyo naman, sabi ko, hawiin mo na may buhok mo. Ay, parang, parang ewan na, nakatabing yung buhok sa mukha. Ayaw mo magpakita, ganun. Close yan silang magtito. May mga nagtatanong sa akin, Madam, close ba talaga sila sa mga pamangkin nila, kapatid? Ay, sa nakikita ko naman sa mga kapatid ni Adil, ay close sila sa isa't isa. Nagtatawagan sila, nagchat-chatan, ganun. Pati nga hipag ko, nagchat-chat kay Adil, nangangamusta, ganun. Ay, mga close silang family, ganyan sila. Mayat maya nagtatawagan, nag-uusap. Pero hindi ko pa sila nakita na nagyayakapan, ganyan. Pero mga naglalaro-laro sila, ganyan, naghahabulan. Para mga bata ba minsan, nakakatuwa nga eh. At ito naman pala ay ang tatay nga na ikakasal. Sa totoo lang, iniisip ko, tinatanong ko lagi ang asawa ko, masaya ba siya? Sabi ko, na ikakasal siya. Pero alam nyo, nung tumitira kasi dito yan sa biyanan ko bago ikasal yan, nanatili rito yan ng ilang linggo sa amin. Nakikita ko naman na happy naman siya. Ayan na pala, uwi na. Ay ano na naman yan? Balutin mo ako.